So, ito na yung instantaneous rate of change, yung IROC in a tabular form. So, swerte na lang dahil yung nakuha natin is walang limiting pattern o wala siyang pattern. So, pag sinabi mo kasing instantaneous rate of change at a specific time, at that very moment, di ba? Yung sa moment na yun, yun yung change niya, hindi yung pinakadulo. Okay, kasi ang point na pinagbabasehan natin is yung point na katabi, hindi yung point sa dulo, yung tangent line. So, isang point lang halos yun. Kasi pag sinabi mong average, secant line yun, yung point dun sa kabila. Eh, itong tangent line, yung point na katabi, yung pinakamalapit dun sa reference. So, since wala tayong limiting pattern dahil based dun sa karamihan naman halos walang pattern. Kasi paiba-iba yung figure. So, para makuha mo yung instantaneous rate of change, average mo raw yung dalawang pinakamalapit dun sa table. And then kung ano yung makuha mo, yun yung instantaneous rate of change mo. So, yun. Average pa rin naman, pero yung pinakamalapit. Yun yung natin pagkuha tayo ng instantaneous rate of change in tabular manner. Sa business, kailangan yan yung figures, yung kita, yung daily receipts, yung sales, yung ganyan, yung pinakamalapit. Para makuha mo yung instantaneous rate of change, yung pinakamalapit dun sa hinihingi. Yung dalawang points na pinakamalapit yung slope, yun ang kukunin mo. Then, yung average nun, ibig sabihin divided by 2, yun yung instantaneous rate of change na applicable sa business. So, yun lang po.